Hello guys, try natin magpatax. Ito yung design na ilalagay sa atin. Hawak dito. Ito. Yan yung design na ilalagay sa atin. Ayan, tingnan natin mamaya kung kaya ba natin. Sa mga gusto magpatato guys, dyan na kayo magpatato. Malapit yan magtato. Kaso, girls only daw. Ay! Mga magpapatato dyan guys ha, girls only ah. Mali. Baka maniwala. Joke lang, magaling magtato guys. Mga naghahanap ng gusto nyo malinis ang tato sa inyo tapos malapit din gumawa. Ayan, si Archie. Pare natin yan. Located lang yan dito sa Pila-Pila. Pwede nyo ring tawagan, nag-home service yan. Ayun, nagpunta dito sa ngayon sa bahay namin. Ganito na pala ngayon guys yung pagtatato, ano? Ine-edit na muna sa tablet or laptop, tapos ipiprint na nila. Ang galing yun, no? Tapos yung papel na pinagpiprintan nila, yun yung para magiging sticker na babakat dun sa mismong tattoo nyo para talagang kapareho ng original. Kasi kapag ka, diba, mano-mano, minsan hindi talaga nagagaya kapag ka yung original. Minsan may mga konting diferensya. Pero pagka ganyan ang ginamit mo pala, kamukhang-kamukha talaga ng ng ipapatato mo. Kaya medyo na-amazing ako na ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyan guys. At saka FYI lang nga pala kasi first tattoo natin to guys. First tattoo. Ang galing no? Ang bilisin pala ng proseso. Para ka lang naggagawa ng nag-e-edit dun sa Word. Tapos pagkatapos mo nang i-edit at gusto mo nang i-print ipiprint mo na yan. Alam nyo guys, konting trivia lang. Dati talaga ayoko magpatato kasi parang ang dumi lang sa katawan. Tapos parang mancha-mancha lang, magmumukha ka daw adik. Sabi nung iba, diba? Sabi nung iba, pag may tattoo ka, para daw adik. Pero syempre, nakita ko rin dun sa ibang mga nagpatato, merong mga meaning talaga yung mga tattoo nila. May mga ibig sabihin kung bakit nandoon yun sa katawan nila, kung bakit nakaburda yun sa kanila. Parang parte ba ng alaala nila? Yung iba, may mga istorya yung tattoo nila. Kunwari, galing sila ng kulungan. Ayun, pinapatato nila yung mga experience nila, kung ano yung mga nasa isip nila. May mga simbolo yung bawat salita. Kagaya na lang nung tattoo sa leeg ni Emma na anak ni Kuya Kim Atienza. Diba? May nakatattoo doon na parang G-clef tapos may parang paru-paro. Diba? Sinabi naman doon yung meaning doon. Nakalimutan ko lang pero isa sa latest na balita ngayon na ipatattoo ni Kuya Kim Atienza yung tattoo na kapareho nung sa anak niya. Kasi nagustuhan niya yung meaning noon at syempre para na din maalaala niya yung anak niya dun sa tattoo na yun. Mabalik tayo guys, yan nga pala yung needle na gagamitin sa atin na yan, nakasealed pa yan. At sabi kasi nung tropa natin na magtatato, kailangan daw laging i-check na bago yung mga needle na gagamitin sa'yo. Kasi bawat client daw, iba-iba ng needle kasi bawal ulit-ulitin yun guys. At eto na guys, wala nang atrasan to, pinahiga na tayo. Pero syempre, dino-double check natin kung paling ba or kung pwede pa nating i-adjust ng konti. Pero ang dami ng review niyan. Kaya yan na yung pinaka-final. Kaya wala na tayong magagawa. Nakahiga na tayo. Ayan, chinecheck din niya kung tama yung pwesto. Kasi pwede naman daw burahin yan habang nandyan pa. Habang ink pa lang ang nakalagay, yung parang dinidikit pa lang na sticker. Pwede pang burahin yan, pwede pang magbagong isip mo, or pwede mo pang palitan ng design, yun ang sabi sa akin. Pero kapag decided ka na, ayan, tsaka yan ipapatato sa'yo. Sakit yan, dati. Lolo ko lang Aray! Ayaw na daw niya. Ano ba yan? Salamat! Wala pa Bibidyo ko pag Pag iyak mo. nahimatay ako, kita. Evidensyal. Aray! Ay, mamatadya ka mo. Mamatadya ka si Robby, Masip pa ako si Robby. Salpon na baksa ko. Salpon na sa. Ate, there's Mommy, Daddy. Wawa daddy. Huh? Wawa daddy. Go. You don't want to help daddy. Help, Daddy. Na. Wawa dati. Gusto naman niya yan. Okay na. Dati pa niya gusto Tumunog na niya. Buti nga, ate yung kasi yung dati na maingay, no? Ay, oo, honey, hindi maingay. Namin dati pa yun. Nakakatawag yung dati, hindi. Nakakaliti lang yun.
Huwag kang magulo kasi Kaya. Ay, hindi naman pala masakit. Sa mga balak magtanong, para dyan sa mga chismosa nating fans, and may meaning nga pala yung tattoo na yan. Siyempre, hindi yan basta tattoo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, yung ibang mga nagpapatato, may mga meaning yung bawat tattoo sa katawan nila kasi hindi naman nila basta-basta ilalagay yun dun kung pagsisiyan lang din nila. Ayan, may meaning yan. Ayan. Sa makahula guys, ng meaning ng tattoo ko na yan, ayan, bibigyan ko kayo ng Sir Jex Cup. Okay nga yun tol, matagal matapos, matagal tayong may trabaho, hindi na natin kailangan umanap ng kontrata. excuse me. Ano? Pero yung lumang tattoo, yung hindi ganito, yung may wire. Masakit yan. Ito kasi mas sakit, mas maganda pa yung kaya binabago na talaga. Bossing, sorry, late ako. Mas maanarat Kasi yung ako sa kabila eh, dito sa ako ni Foreman. Tol, sino yan? Ito nandito. Kala mo talaga, forman na rin. Tol, bago natin yan. Next pa nga dyan yung Tagaytad. Bakit ka mag-apply dito? Kung mayaman yan. Mga sir, hindi na po ako mayaman. Wala na po akong pera. Kaya nga po nag-apply ako dito eh. Paano ka naman naging mahirap? Iba na talaga nga pumasok dito. Hindi siya nagtanim ng galit sa'yo. Magaling din yung mga testimony, walang tik-tik ka Sige, trabaho. Marami yun. Wala mo Okay, pa okay. dito sa ilalim. Kuhain mo mga kahoy, abot mo sa akin. Kagabi. Sige, di. Ano na kami? Kanina, natulog kami. Mag-aalasin ko na yata. Kaya, di ba, sabi ko sa'yo, gising ko mga alas 12. Para makabawi-bawi kahit pa paano. Pero ano ito, masakit ito. Hindi ito pang first time. Malaki na siya. Medyo malakas nga Dito advisable sa first time eh. Bakit? May misleading no? Why you crying? Don't cry. Paggaling niyan dito naman sa may leg. Mga ilang araw ang galing yun. 1 week lang. 1 week. Ay, magbabalat-balat ba yan? Hindi na. Kasi nga galing talaga ng plaster. Nangis lang yan, Henry ko yan. Ay, bawal po yun. Ikaw talaga ka doon. Ayun po yung pinakamali. Baybayin. Nagtatato ka rin ng ganun. Finish the thing. Finish ko sa'yo. Kaya ano, baybayin yun eh. Sino? Ay, ano pala yun? Pwede yung pakiramdam mo. Yun nga, para tinutusok ng ballpen. Ganun lang. Dinodrawingan ka ng ballpen na maliin. Ganyan mo eh. Ito yung ano. Tarang na ako. Kaya marami na adik sa tuto dahil dito. Namimiss nila. Masakit lang ngayon to pero pagdating na isang linggo, parang namimiss ko na yung sakit. Hindi niya yan. Hindi na niya yan. Attention. Nakuha nila atensyon ng tao. Simula nung nag-boom yun, yung iyak nila sa Facebook na namatay tatay nila. Ayun na. Ano na? Ayun ang talaga ihuli mo sa mga tao. No? Kukunin mo yung attention. Pag nakuha mo na yung attention nila, dire-diretsuhin mo na. Kumbaga parang nagpalingas ka ng apoy, gatungan mo ng gatungan para ano. Yung iba naman na kumukuha ng panggagalitan eh. Ayun, nagagalit. Parang sinaawit. Sinawamos, Ano gano'n. ba yung nagagalit? Si ano, yung mayaman na Makagago. kangkong chips. Si Josh Mojico. Hindi nila maintindihan nila eh. Oo. Nanggagalit lang yung para kumita Nagagalit eh. para kumita. Yung mga, Para umingay pati yung pangalan. yung mga tao naman agatan eh. Para umingay yung pangalan. Ganun ang ginagawa nila eh. Iba, nagkukunwaring nag-aaway. At tanga-tanga ano eh. Walang nagkeloy doon. Siguro nasa lahi din yun ano. Pero may tao talaga na ano. Parang konting keloid ano. Ang daddy. Picture naman ah.